10 years ago today, umuo ako sa katabi ko. Yan. Anniversary po namin. Anniversary natin is April 19, 2016. That was 10 years ago Eksakto. today. Ngayong Sunday. Akala mo yun, natitiis niya ako ng ganun katagal. And this is our 16th. 16th episode. Siya po si Aisel. Siya po si Mark. Muntik And na this is makalimutan. a Mark the Podcast. So, ang napag-usapan po namin yun, meron na kami na-agree na topic pero na-realize namin na today is actually officially our 10th year Oo. as a couple. I was telling him, parang nagawa na natin tong episode na to dun sa Love Month, Love Month. right? And we told them about our story. Nagbalik tanaw tayo. Paano ba natin gagawing iba from that episode? Ngayon kasi, pampabuhay kilig lang po ng konti. Meron kaming pre-selected photos. Actually, binalikan ko yung mga pictures namin from 10 years ago. And isa-isa nating babalikan to see kung ano ba yung naalala natin from that time, ano ba yung ginawa natin ng time na yon. Yung mga sinelect ko, hindi niya alam ko ano yun. Ako lang nakakita So, kanina. ako lang yung maso-surprise. So, wala siyang So, choice. ito na yung date natin pala. Ito na yung date na. Binawi agad yung date. Aba, gusto mo ba akong i-date? Syempre, Sunday. Saan? Sa ano? Kain lang tayo sa Birus. Sa Birus. Para malapit. Hindi na po kami nakakapag-date ng malayo kasi Ay, syempre yung mga oo. bata. Pero hopefully itong gagawin natin, medyo, alam mo yun, trip down memory lane is always good, I guess. So, tsaka something light naman. Kasi yung mga topics natin ng mga nakaraan na seryoso, tungkol sa pera, tungkol sa... Medyo mabibigat. Oo. Social issues, kumbaga, Right. na apektuhan yung pamilya. Pero ngayon, tayo naman. Yeah. Okay, Tayo naman. Pag-usapan naman natin yung 10 years natin ng magsing irog. Magsing irog. Talamos 10 years, parang ganun lang. Bilis. Ang bilis ng oras. May dalawa na tayong anak. Parang sinustok mo lang ako a few years. Excuse me. Alam niyo po yung kwento, di ba? May proof naman tayo. Balikan niyo na lang. Ngayon, 4 na kami. Ganun-ganun lang. So, simulan po natin, okay? This will be, samahan niyo po kami sa trip down memory lane ng buhay naming puno ng pagmamahalan. Yee! Puno naman, di ba? Oo naman. Sumagot, buti naman. Okay, let's start with picture number 1, okay? Ano yung naalala mo pag nakita mo yung picture na yan? Marami yan eh. Series yan for sure. Pero I think this is the first. Is diba? it? I think ito yung first. Kasi after this, iniunti-unti nyo na akong isama pag lumalabas kayong mga tikis. Di ba mas malaking grupo yun? Meron isa pang mas malaking grupo eh. Yung Tayong malaking grupo. kasama sila Enzo, kasama sila. Hindi, ito ang una. Yan ba? Alam ko ito ang una eh. Well, yeah. So, ito yung nagde-date pa lang tayo. Mm-mm. At hindi pa kita sinasagot nun. Yes. Ito yata yung ito yung nahuli ka nila, di ba? Nila Rocco, na may kausap. Tapos pinapunta ako ni Rocco. Yeah. Oo. So ito yun. This was the first of many group dates, kumbaga, na unti-unti ko nakikilala yung mga friends niya, yung side na mga ka-close niya sa industriya. Oh, ito yung mga pabebe days ko. Yung boses ko lumiliit pagkasama siya, ganyan. Yan. Rocco, thank you nga pala. Ikaw, bro, ang isa sa dahilan kung bakit talagang nagkatuluyan kami. Ay, may kapalit yun. Negosyante yan. Oo nga pala. Rox, ikaw na bahala. Susunod. So this is, of course, one of the good memories. Okay, next. Yan. Ba? Payat ko pa dyan Pareho tayo. Hindi. Wala pa akong tiyan, tinan mo. Hindi ka tumataba. Pareho pa tayong, hindi pa rin tayo niyan. Oh, hindi pa nga. This was CCF. CCF. So, that gig was me singing a Christian song in an event in CCF. Tapos, si Mark Zambrano, kung nasan ako noon, lagi siyang kasama, lagi siyang pupunta sa kahit anong event na nandun ako. Pero backstage lang siya. So dito, ang tagal namin nag-uusap. May kasama akong makeup artist noon, hairdresser, si Jason and Mark.
So, hinihintay na nila ako, nakatambay lang sila, hinihintay nila kung kailan ako ready magpa-makeup. Tapos, as a pabebe girl, chika lang ako ng chika sa kanya. Yung parang, yeah, alam mo yan, parang somewhat nagde-date na tayo ng maikling panahon. Tapos si Jason, makeup artist, Mars, malapit ka na isa lang, mag-makeup na tayo. Ay, oo nga pala. Sige, kasi wait lang. Alam niyo yung kasabihan na bakuran mo na agad. Yan. Inaaraw-araw ko na ho siya niyan. Hindi talaga lumilipas. Haba talaga Yung ng isang hinat. araw na hindi ko siya makikita. Kahit sandali lang, di ba? Minsan pareho tayong busy, pero minsan sandali, kahit 1 hour lang makita tayo, di ba? Yeah. Next picture. Ang fresh. Sinundo mo ako nito sa Itbulaga. Yeah? Yep. Saan tayo papunta? Kinda missed that car. Alam mo, if I'm not mistaken, dadaling kita sa throat doctor mo yan eh. Hindi ba yan yung araw na sinagot kita? Hindi ako sure eh. Pero tingin ko ito yung dadaling kita sa throat doctor eh. Kasi mayroong pang isang video na nakasama to na ganyan din yung suot mo. Tapos nag-record ka, tapos parang nagma-mouth ka ng words sa akin. Parang nag-I love you ka pero wala kang boses. Okay, bakit? Kaya naalala ko yung damit na yan. Yan yun. Okay, ibig sabihin, tayo na niyan kung nag-I love you ako. So, malamang yan nga yun, yung araw na dinala mo ako sa throat doctor. Kay Dr. Rebecca Feliciano. Yes. O, yan yung time na nagkaroon ako ng vocal fold hemorrhage. Ano bang vocal fold hemorrhage? Yun yung, yung vocal folds mo may ugat yan, di ba? And isa sa mga ugat na yun, pumutok. Nakatakot nga yun eh. Oo. Naalala ko yung scans nun, may dugo pa, di ba? Yeah. So, bakit ba ako pumunta doon? Kasi 1 week akong paos yung speaking voice and even my singing voice, and that was very unusual. Busy ako noon with theater, with ang dami kong ginagawa noon. Theater, taping, and then Eat Bulaga. And when I stepped in that clinic, sabi ni Doc, you have to stop everything. And you have to have vocal rest. Imagine that. So I dropped all, lahat ng work. Para ako nag-submit ng resignation letter sa Itbulaga saying na I need to leave for 2 months. Kasi bawal magsalita. Bawal magsalita. And kasi laser din po yung lalamunan ko noon. And it needed time to heal. Doon ko nalaman Devastating na yun. mas ano pala, mas nakakapagod pala sa throat yung bumubulong. So yun din sabi ni Doc. So sabi niya, wag kang bubulong. Just get get paper or yung ano ba yung ginamit Slate. natin noon. Yung magic slate. Drawing slate, ganyan. Oo. Grabe yun, Grabe yung very trying times. Nakakatakot din yun eh. Kasi di ba walang assurance na after the treatment. Kaya buti na nga lang nandun ka, naibsan yung kaba ko, yung... Yun talaga. Oo, natakot ako kasi baka end of my career na yung pakiramdam ko noon. Pero nawala yun kasi araw-araw niya. Dumadalaw ka, nagpapakit ka, ganun. Grabe, nagpapakit. And then nagbibigay aliw. Saya. Actually, siguro, yun nga yung magandang timing. Ang ganda ng timing ko nun. That happened during the time na I can show you that I'm here for you. Parang Ang hirap nun. But yeah. Natakot din ako nun eh. Pero naalala mo nung finally cleared na. Tapos sabi ng doctor, naging successful yung procedure. Jumping to your concert na, di ba? That was part of your parang... I did the concert ano ba, the following year ba? Following year naman. Pero within that year, unti-unti akong bumalik ulit sa teatro. Ganyan. Pero I remember you were asking me, kaya na kaya ng throat ko? Oh, I think my first gig, syempre yung mga nabumok na events, yung obligado yung mga birit. And then, after that gig, pagbalik ko sa, I think sa room ba or sa dressing room, iyak ako kasi I did reach the high notes, but it felt different. Wala yung, hindi ako ganun ka-confident. Basta may kakaiba sa lalamunan ko. But yeah, kailangan mo siya talagang i-retrain. So, bumalik naman? Bumalik naman, Mas malakas pa nga yata ngayon eh. Well, iba rin naman. Ibang kwento rin yung after pregnancy. Yes. Ano magandang topic yan, Pag-usapan natin yan.
Kung ano yung mga nagbago Oo, physically. changes. Sa atin, both of us. Marami actually. Akala nyo sa babae lang. Marami Oo. din nagbabago sa katawan ng lalaki. Ako, ang dami ko naramdaman. But that's a good topic. Yeah, it's a That's a good very topic. nice Yeah. topic. Sige, lilista natin yan. Okay, next photo. Okay, fresh. Ba't ganyan yung ngiti mo? Ay! Okay, fresh. Hmm. That was, ikaw, kwento mo. Anong naalala mo dyan? Ito po kasi yung after po nung sinabi ng doctor sa kanya na meron po siyang hemorrhage, sabi ng doctor, you have to also relieve yung stress sa katawan mo. Get some fresh air, relax, tapos kailangan hindi lang yung throat mo, ipapahinga mo yung buong sistema mo para makarecover ka. And thankfully, yung aming mga ninong, si Ninong Butch and Trisha Jimenez, heaven sent, angels from above, talaga kayong dalawa. Nung nalaman po nila na ganun yung situation ni Isel, sabi agad nila sa amin, okay, the next time you're free, punta kayo sa resort namin sa Bawan, Batangas. Take as much time as you want, stay there, recover, and then, basta punta lang kayo doon. Ganun. And ito po yung isa sa mga pictures na nandun kami. That was our first First out-of-town trip. first out-of-town trip. Hindi ko pa makakalimutan yan kasi nung sinabi po niya sa akin na o kwento ko to Masaya-saya nito, pakinggan nyo. Lagot sinabi po ka sa niya- GMA. Okay lang, no? Nung sinabi niya sa akin na, uy, pupunta. Ito po muna yung sabi niya, pupunta ako sa resort nila Tito Butch. Pwede ka bang sumama? Gusto mo bang sumama? Siyempre, no ba ako doon, di ba? Ang problema ko, tambak-tambak yung trabaho ko sa GMA News nung day na yun. I think it was one of the busiest days of the week. Tinapos ko talaga lahat. Sabay leave. Tapos anong sinabi mo? Ano sinabi mo? Saan ka pupunta? Wala Wala ko sinabi. sinabi. Anong kailangan sabihin? ngayon alam na Basta, nila. Ngayon alam nila na kaya ko pala magtrabaho ng mabilis. na nagsinungaling ka, may kipag-date ka lang pala. Hayaan mo na. Ngayon alam na nila. Ang dami naman nilang nakukuha footage sa atin nung time na yun. Diyos ko, kada kibot We love you, GMA News. Salamat nga pala sa lahat ng videos, lahat ng reports tungkol sa amin dalawa noon. Specifically for Acel. So yan po. Again, we love you, Ninong Butch, Ninang Trisha. Thank you so much for being there. To this day, ramdam namin yung presence nila, di ba? Yeah, and isa pa sa memorable na nangyari niyan. Ang ganda kasi nung lugar nila. I remember, yung moonlight noon, Yes. nagre-reflect sa tubig. Tapos yung hangin katamtaman lang. And I wasn't talking, remember Talagang pipi po ako noon. And were we together na? Yes, we were. We were together na, and we were hugging, and walang salita kahit ano. And that felt so good. It felt right. That moment told me a lot about us being together. Parang heaven sent yung moment na yun. Oo. Naalala ko yun parang concrete siya na parang pier. Yeah, diba? yeah. Tapos both sides dagat, tapos yung moon makikita mo doon sa taas, tapos yung sound lang ng water, tapos hawak kita sa arms ko. Tagal natin dun remember Oo. Hindi tayo ikaw nagsasalita ka na kasi pwede, pero ako yung nagsasalita, and I was just feeling the moment. And I think I was praying at that time as well. Hearing God na, yan na yun. Parang yung sabi ni Lord sa akin. Yeah. Actually, Yeah, di ba? Naalala mo yun. More than anything, yung paghawak mo yung isang tao sa arms mo. I think yung hugging gives you a different message about the person. Pagkatama at hawak mo siya sa arms mo. Alam mo yun? Iba yung comfort, iba yung peace that you feel. Yung feels like home. Yung line na yun. Pag tama yung taong kasama mo. So yun, one of the more instrumental moments sa relationship namin itong nagpunta kami for a few days sa Bawan, Batangas to help her recover. Di ba? Sarap tingnan Parang wala pa akong wrinkle sa mukha. Talagang pupunta naman tayo sa wrinkles. Okay, next photo. Yan. First time mo akong dinala sa loob ng newsroom. Lagi ko nadadaanan to pag papunta ako ng basement 1
'Di ba? Hindi ka papasok kasi kakaliwa ka pa newsroom. Oo, Kakanan. dadadaanan ko lang yan. Mm. Tama ba? No, this is the second floor. No. Tama, First floor. Ayan, First tama. floor newsroom yan. Nadadaanan ko nga pala yan. Pagka kumanang ka, may stairs pababa. Papunta Yes, basement. going to basement Pakaliwa, 1. papunta newsroom. Oo. So, yeah. Binandera niya po ako sa... Bakit hindi? Bakit hindi? Siyempre, maniya ako, di ba? Parang Hindi. tagal-tagal ko na sa GMA, tapos pasok kami sa newsroom. Parang, okay, girlfriend ka parang, hi po. Gusto ko rin kasi makita niya how things work sa newsroom. So, I remember, bukod sa pinakilala kita doon sa mga tao sa news desk, kila Ma'am Tex, kila Ma'am Grace, kila Ma'am Nahiya ako, Arian. medyo nahiya nga ako nun eh. Ako hindi. Oo. Proud ako nun. Gusto ko rin pakita sa kanya yung how the systems work. Kasi syempre, pagkaratsada na sa newsroom, masarap tingnan yan from outside eh. Yung pace ba ng pag-develop ng mga storya, kung saan dumadaan yung mga... Pero hindi ko rin naman nakita yun eh. Kasi nung pagdating natin, parang nagtsikahan lang din naman kayo, di ba? Just picture-picture lang. Bali, wala lang. Wala lang. Bring your significant other to work day. Parang Yeah. So, That was fun. That was my world for almost a decade din. Nasa GMA News ako. So, yeah. Next photo. Sa'yo naman. Oo. Wala. Hindi pa tayo nito. O tayo na. Hindi tayo na. Hinawakan mo na yung kamay ko eh. Ayaw magpahawak. Ganun, di ba? Pag hindi pa kayo, wala mo na. Saka awkward pa yung hawak. Awkward kasi bago pa lang. Parang, Oo. Pero pag kayo na, holding hands na kayo. Ay! O, di ba? Kahit sa katirikan ng araw, pupunta siya para maki-traffic diva. Nasa on the side lang naman siya. Pero hindi namin alam, kinukunan din pala siya. Kasi aliw na aliw ako eh. Kasi di ba pag papanoorin niyo po yung Traffic Diva sa TV, ang sarap niyo panoorin kasi sobrang saya nung segment na yun. Masaya talaga on and off cam. Ang saya-saya niya. Yeah. Kasi may stoplight yan, di ba? So, lahat kailangan mabilisan. Yung pagbaba mo ng jeep, kailangan hindi ka madapa. And then, yung pag-select mo kung sino yung bibigyan mo ng premyo at pakakantahin. Ang saya nun. Yung bang mga police dyan, nagko-coordinate din kayo syempre sa traffic. Alam nila na may mangyayaring shoot. Okay. Oo. Masaya yung time na yan. Tapos naalala ko, meron kasing gas station in front. Opposite Broadway Centrum. Merong mga taxi na tumitigil doon na gagawin nila pag traffic diva na, marami na sila doon. Pag traffic diva na, isa-isa silang pupunta, dadaan sa akin. Tapos iikot ulit. Sakaling mapili. Baka nga pinag-uusapan pa nila yun. Pag nakuha ka, hati tayo. Galing eh, no? Sinisindikato. Oo, kaya sabihin sa akin nung floor D, wag yan. Kanina pa yan. Paikot-ikot dito. Iba naman. Hindi ko makakalimutan yan. Yung kaisa-isang beses na pumunta ako dyan, the first time na panoorin ka, tapos nagpa-photo-photo ako doon, kinunan din pala ako ng picture after a few hours, nakalabas na sa social media. Hindi, natuwa lang din kasi sila. Kasi as myself lang naman lagi ako. Tapos biglang merong, sino ito? Apparently, kilala ka rin pala ng Itbulaga. Hindi ko alam yun. Kilala ka nila kasi pumupunta ka din doon dati, di ba? Patay tayo dyan. Itago na lang po natin sa pangalang. Oo. Oo, ayan. So, good times. Good times yan. Seeing you at work. Kita mo na ako at work also. I saw you at work also. So, those were the memories na wala pa tayong anak niyan. We can go anywhere, do anything we want, di ba? Okay. Next photo. Namimiss mo yung Traffic Diva? Oo naman. Sure. Oo. Ang lungkot ko nun when I had to leave. Kasi ang saya nung segment na yan. Siyempre, ang saya ng Dabber Gods. It didn't feel like work at all. Yeah. Para kaming naglalaro. Pero sipin mo, exposed ka sa lahat ng usok, lahat ng init, no? Grabe din yan. Yeah, pero commuter naman ako eh. Hindi, saka sandali lang naman yan. How long was the segment? 1 hour ka sa labas? You know? No, it's less. Less lang. Lalabas lang ako pag game na. Pag ilang minutes lang yan eh. Okay. Next photo. Ayan. This was my concert. Awit na Isel. Yes. In Music Museum. And ito yung tapos na siya. And part na yan. And then umakit ka ng stage with the bouquet. Mhm. Right. May tanong ako.
Bakit ganun yung mukha mo? Parang takot na takot ka sa akin. Alam mo, Tinan mo. hindi ko, ewan ko may sinasabi ka siguro na hindi ko Ayun na maintindihan. naman. Nung proposal, ganun din. Yung message ko ng proposal, hindi niya naintindihan, hindi niya Hindi nadinig. kasi ganito, akala ko magpo-propose ka na. Dito? Partly, oo. Medyo kinabahan ako nung umakit ka na may bulaklak. Sabi ko, wala, baka magpo-propose to. Masyado lang akong assuming. But, Hindi ko gagawin yun. Kasi, actually, kinonsider ko yun. Mm. I have to admit, dumaan sa isip ko yun. Mm. Pero I don't want to take away from that moment. Kasi I know kung gaano kahalaga sa'yo yung moment na yun. Coming from your throat problem, tapos coming from yung doubts mo na kaya ko ba? Kaya bang tumagal ng boses ko, ng Oo, resistensya ko? Was it the same year? I think it was. Oh, hindi Hindi. The a next. year after. A year after. Kasi kinabukasan, oo, tama, 2017 kinasal si Anil eh. After awit na Hazel, one day, and then, Yeah. kasal nung sister ko po. Oo. So, talagang ano yan, I just wanted to show my support. Nandiyan na yung buong pamilya mo, buong pamilya ko, nanood din. And grabe ho yung performances nila doon. Hindi ko makakalimutan how amazing, specifically this one. Of all the performances nung night na yon, nung lumabas na si Tito Gary Valenciano, on stage, katabi mo, singing your hearts out. Ano yung story yan doon sa song na yan? Sorry. Yung song na kinanta nyo is yung theme song ng Provinciano, di ba? Yes. And ano yung sabi niya? This was never, hindi nakanta to as a duet before, tama ba? Yeah. So, ay nako, kung mahanap niyo po yung online again, balikan niyo po yung awit na Hazel. This particular performance, talagang lahat ng mga tao doon naluluha, touched, blessed by this performance. Grabe yun, hanggang ngayon. Proud din ako sa kinalabasan ng song number na yan. Kasi originally the voicing was made by Tita Sushi. And then few nights or a night before yata, tinweak ko talaga siya. Tinweak ko na without practicing with Tito Gary ha. Okay. O tama ba? O nag-practice ba kami? Nakalimutan ko na. Basta I did. Pwede bang hindi mag-practice? Well, bagay kung kayong dalawa, Hindi. mag-practice. Nag-practice kami. I remember we had a photo together sa practice. Pero tinweak ko siya and it really worked. Sabi ko, in fairness, pwede ako gumawa ng vocal arrangement. But yeah, proud ako dun. And kung di niyo po na itatanong, di ba as a performer, dapat kinabahan naman talaga ako. Sino ba namang hindi kakabahan? Pero alam mo kung sino po ang mas kabado nung gabing yun siya. Namumutla siya. Bago mag-start yung show, binibisita niya ako sa dressing room. Nagme-makeup na ako, getting ready. Tapos lalapit siya sa akin, yung para siyang balisa na namumutla. Tapos tatanungin ko, di ba ganun yun, marami na bang tao? Sabi niya, pumapasok na yung mga tao, ganyan. Pero sabi ko, what's happened? Sabi ko, are you okay? Sabi niya, okay, di ba? And then the next day, sabi niya, sobrang kaba ko. Sabi ko, bakit? Hindi niya alam. Sabi ko, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi yun eh. Alam mo, kahit hindi siya concert eh, basta magpa-perform ka tapos nandun ako, siguro halo-halong emosyon eh. Parang gusto mo maging perfect yung event, gusto mo everything goes well. Andyan yung syempre, gusto ko ikaw perfect ka. Lahat halo-halo. Hindi ko alam paano i-handle yun eh. Mas madali akong kabahan for other people, lalong-lalo na kung mahal ko. Kasi pag ako, to be honest, hindi ako kinakabahan sa mga ganun. Yeah. If I'm talking or hosting in front of thousands of people, I don't get as nervous kumpara dun sa sayo. Dahil I just want it to go so well na kung pwede kong pakialaman lahat. Pagkain, tickets, diba? Lahat. Damit mo, titingnan ko, ulonggang pa ako, okay ba? May tanggal bang botones? Tataranta ako eh. Hindi ko kaya i-handle yung mga ganun eh. Okay. Next photo. At saan yung, meron akong dinownload na isa eh. Hanapin ko isa. Next photo is this one. Yan. I miss this side of us. Oh. I miss it. Mountaineers po kami for a time. Yeah. Pareho kaming mahilig sa outdoors eh. So hindi ko lang alam kung mauulit to ngayon kasi pinapapak na po siya ng niknik. Hindi ko alam dahil nung nabuntis ba siya, naging nanay siya, tumamis yung dugo niya, I don't know, but
Dati hindi ka naman Oo, kinakagat. hindi. Oo, Mm. kahit saan mo ko dalhin. Well, lamok. May Mm. ganun eh. Merong tao na talagang kagatin ng lamok, di Mm. ba? Pero ngayon parang all sorts of insects na-attract ko siya. And then when I went to the derma, sabi ko, ano pa nangyayari sa akin? Kasi talagang lumabas lang ako dyan, wala pang 5 minutes. Dahil po nasa bundok kami. Ang dami kong kagat. Tapos ito po yung kind of kagat that will last for weeks. Mm. Then patagal, pakati siya ng pakati. So, ang sabi po sa akin, sabi ng mga taga dito, nick-nick. And then, yun nga, ang sabi ng derma, it's because you're breastfeeding, most of your nutrients, if not all, go to the baby. So, wala kang pag-fight off dun sa mga, yung pagkagat nila. In short, Pati sa balat nawawala, ano? oo, ko, allergic to their kagat. That's why, ganun daw mag-react yung balat ko. Babalik daw ba yun? Well, maybe if I'm done with Stop breastfeeding. Okay. breastfeeding, pag nag-wean na siya. Ito yung natutuwa kong photo din dyan eh. Oo. Oh, di ba? Para tayo Pa-sweet eh. mabahay-bahayan. Wala pa akong tiyan, tinan mo. Oo. Siyempre, yun yung napansin ko, di ba? Oo. Kasi po that bad na ngayon, wala na yung mga cuts na yan. Yung braso ko dyan, manipis. Di ba? Cute-cute ng ngiti mo eh. Para kasi Sandrine, kamukha mo. Di ba? Those were the days. Saya Yep. yan. Dami. Actually, kahit maaga tayong nag-anak right after marriage, ang dami nating nagawa, no? Dami nating napuntahan even before the pandemic. Oh, this is one of my favorites. Oh, this was Batangas. Mhm. Tama? Sa Laia ito. Yes. And then, dito mo ako tinuruan mag-dive. Tama ba? Yes. Oo. Hindi po ako marunong lumangoy. Until I met you. Well, swimming lessons ba ako before meeting you? Or hindi? Nagsiswimming lessons ka nung time na nag-meet tayo. I remember may Before pinupuntahan ba? ka. Or? Parang before. Before pa. Before pa. So, Eto kasi, mm-mm. if I remember correctly, kaya natin sinet tong beach trip na to is for me to get you used to swimming in the sea. Yeah. Okay, so, ako po ay, late bloomer. Sabi ko noon, I was 31. At hindi po ako marunong lumangoy. Sabi ko, it's a life skill. I need to enroll myself in a swimming school. Biruin mo yun. Yep. So, nag-swim po ako. And then, ayan na. Sabi ko, tara, tignan nga natin kung talaga marunong ka na. O, kasi puro swimming pool lang po pag swimming lesson. So, tuwang-tuwa ako. First time ako nakadive. Wala pong floaters yan. Oh my gosh, I was Saka nag-snorkel ka na. Nag-snorkel so ka na. proud diba? of myself. Diba? Sa mga hindi po marunong mag-swimming, pwede pa po. Kahit anong edad. Naalala mo yung experience natin nung nag-snorkel tayo na nakita natin yung pawikan up close. Tapos lumapit sa'yo. Di ba? I remember talagang tuwan-tuwa ka nun eh. Nakita niyo yung ilalim ng dagat, some corals, tapos yung pawikan. Talagang nag-U-turn tapos lumapit sa amin, di ba? This was El Nido El na Nido, nga. El Nido na. Grabe. First time ko po grabe yung late bloomer ko talaga. First time ko nakakita ng mga corals nung boyfriend-girlfriend kami. This was 2016, around 2016. And then, naiyak ko. Habang tinitignan yung mga corals, habang tinitignan yung iba't ibang kulay ng mga isda. Sabi ko, ganito pala kaganda yung creation ni Lord. Sabi ko, bakit ngayon ko lang nakikita to? And I was so thankful. Again, I prayed underwater. It was so beautiful. Kaya nga yung mga kids, diba sabi ko sa'yo, when they get big enough, so scuba lessons ko na agad yung mga yan. Yeah. Swimming and scuba lessons, very important yan. It's a life skill to have and I'm just happy na nandito. Tapos, ito rin yata yung unang beses kitang pinakilala kay Lola Pasing. Yes. The mom of my mom. Yes. I grew up with my Lola. Siya pong nag-alaga sa akin nung bata ako. And yeah. Okay. Oo nga, no. Si Lola. Nakakapunto pa tayo dun, no? So, parang yun, hot na yun, yung floating. Oo. Balsa. Oo. Okay, next photo. Yan. Music video ito ng Palaging Ikaw. Palaging Ikaw. Na-extra po ako. Ginawa po niya akong matinee idol dyan for a day. Yan. We shot this in Intramuros. Guerrilla shoot lang po kami. Okay. Game naman siya. Tapos napaka-telegenic mo kasi. So, swak na swak at maging matinee idol. Wow naman. Pero ang ganda ng video na yun. Yeah, Palaging Ikaw. That's an original by me.
Mhm. Oo, sinulat po ni Simon Peter Tan and meron po kaming live performance niyan na ilalabas po namin sa ASOS Songbook in a few weeks. So, abangan Ayan. niyo po yan. Tapos i-link namin yung video nito, dito. Just click that link so you can see the video para makita niyo yung aking kung ano yung ginawa ko diyang kung anong kalokohan. Our next photo is this one. Kala mo proposal eh. No? Diba? Kasi pag ganyan yung view, parang ang sarap ulitin. Sarap mag-renewal of vows. Parang ganun ang dating eh. Ganda, no? This was... Kalahin nung nakarating tayo dyan. Yep. Yung mountain ng Toblerone na nandun sa taas. Nandun tayo, di ba? Matterhorn? Matterhorn, yes. Matterhorn, yeah. In Switzerland. Switzerland. Alam mo, surprisingly, akala ko kasi pag nandyan ka sa taas ng ganyan na punong-puno ng snow, Malamig. hindi siya ganun kalamig, no? Pansin mo. Maybe because it wasn't really snowing that day. Ganda-ganda talaga. Sarap balikan yan. Kaya tayo makakabalik. Sama natin yung girls. Matinding pag-iipon. Medyo mahal po sa Switzerland. I know. Isa sa pinakamahal sa Europe. That's true. That's true. But again, memories worth going back to. Okay, next. Ito. One of our happy trips. Singapore. Mm-hmm. I had a gig here. It was a Pinoy TV gig. Yes. With Alden ba? Si Alden, si Alden kasama mo niya. Alden and Ate Ai. Nag-volunteer po ako mag-PA sa kanya for that gig. Siyempre. Pumayag naman ng GMA. Sumali ako. So yes, that was a fun trip. Only because, naalala ko, hinatak mo ako sa stage eh. Remember that? Oo. Ay, hindi. Hinatak mo ba ako or pinagtulakan ako ng mga taong nanonood? Oo. Kasi nandun ako sa gilid. Oo. Kilig na kilig din sila eh. Diba? Ang bata ng itsura natin dyan, no? Totoy na totoy. Ganun talaga. Because, life happens. Yep. Yes, it does. But it's just nice to go back. No? Again, ang dami natin napuntahan. By the grace of God, we were able to do a lot of stuff while we were there. Tapos ang dami nating memories to hold. Kasi yung iba kasi, lalo yung mga nag-aasawa ng maaga, parang hindi nila nasulit yung isa't isa compared to us na dami nating nagawa. Both locally and internationally, nagkaroon tayo ng pagkakataong bumiyahe to enjoy each other. Diba? Ngayon, pwede pa naman. Pag-iipunan na nga lang po talaga. Yes. Or, well, we can make memories even if hindi kailangan naman gumastos. Totoo. That's true. I think we can go to these photos now. This is the first one. First? Oh. First. Oo. Kay Sandrine, madaling araw yan. Almost 3 in the morning. Pandemic. Pandemic. Around April ito of 2020. And, ayan. Positive. How did you know na may naramdaman ka ba nun kaya tayo nag-check? Late? Yeah. Na-delay na yung period. Oo. So, I checked. And there you go. Naalala mo pa yung pakiramdam mo nun? Hindi ako makapaniwala. Uh-huh. Oo. Hindi. Fear, scared, nervous, ano ba? Kasama yun. Especially yung panahon ng pandemic. How do you get pregnant? Ano ka? Yung pandemic doon ang pinakamarami. Ibig ko sabihin na ganun yung sitwasyon na hindi ka pwedeng lumabas. Yes. Natatakot kang mahawahan. What if you get COVID and then you're pregnant? Will it affect the baby's development inside your tummy? Di ba yung ang dami-dami mong fears, doon ang gagaling yun. And uncertain talaga yung mga panahon na yun. Challenging din sa atin yan. Hindi ko makakalimutan yung pag-iikot ko pag kailangan ng gamot, yung mga supplements mo na kung saan-saang butika lang ang bukas. Ang hirap talaga. Grabe yun. Yung paghahanap ng Spanish bread na gusto niyang kainin, tapos walang bukas na panaderia, walang bukas na bake shop. But again, I won't trade that for anything else. That was quite an experience ng time na yan. But at the same time, syempre masaya tayo. Masaya nating binalita sa pamilya. Yes. Right. And then,
Umiiyak ka niyan eh. May Umiiyak ka niyan. Kaya Oo. nakaganon. Umiiyak ka niyan. Oo, nandito na tayo sa bahay, sariling bahay natin, Mm. and then, okay. Zandrine was how old? 2 years old na 2. nito. She was Turning probably, 3. Mm. summer din yan eh. Oo. Oo. Pansin mo, halos same yung conception date. Ay, month. Oo. May ganun po talaga pala, no? Yung iba ang tingin mo sa kanya doon sa buwan na yun, every year. Halos magkalapit po ang birthday nila eh. Yes. Oo. Sa scheduled CS nga, dapat 1 week apart lang ang birthday nila. Mm. Oh, pero dahil, hindi, wait. No. No. Naging 1 week apart kasi naagang lumabas si Zemira. Pero dapat, they are 2 weeks apart ba? Mhm. Oo. Naaga lang ng konti. Yeah. Mm-mm. So I remember when you told me nga na buntis ka again, parang feeling ko mas kinabahan ka doon sa second eh, kaysa sa first. Kasi kay Sandrine, hindi ka naman umiyak nun eh. Kay si Mira, umiyak ka eh. So, feeling ko, it was a different roller coaster emotions. Oh, yeah, because ito yung kakamatay lang ng mami. Yes. November 2022. And then we found out we're pregnant ng summer of 2023. Mhm. So, I felt parang grieving pa rin ako. Yeah. And then, at the same time, ito yung unti-unti na rin akong bumabalik sa trabaho eh, right? Mm. So, yung thought of, my gosh, titigil ulit ako sa work. And then, at the time kasi, financially, medyo na-shake tayo, di ba? Yes. Dahil nga, yung hospitalization ni mami, talagang medyo malaki po ang nagastos, right? And kinabahan talaga ako noon. But then again, actually yung first 3 months of pregnancy ko noon, I wasn't myself. What do you mean? Because I was having severe nausea. Yeah. Naalala mo nun? Oo, grabe yun. And then, basta, hindi ganun kasaya. Mhm. Physically challenging yung second Until pregnancy mo. until I prayed, I really prayed, sabi ko, Lord, ayokong maging madaya naman sa second board ko, sa second baby ko. I want to enjoy this pregnancy. I want to be happy for it. And, kasi nararamdaman yun eh. Pag malungkot ang nanay, alam niyo yan, yung mga mommies. Yeah. Oo, di ba? Parang dapat lahat positive lang para masaya si baby, para healthy yung development ni baby sa loob. So, that's why I was praying hard na, Panginoon, be here, give me joy, give me assurance and peace in my heart that everything will be okay. And so, automatic, binigay ni Lord yun. Yung second to third pregnancy ko, talagang tinaas ko na lahat sa kanya. Panginoon, I won't worry na ikaw na po bahala. Yeah. Ayan, tinan mo si Mira. Sobrang kulit. Sobrang saya. Sobrang saya. Nako. I guess it worked. Whatever you asked for worked. Di ba? This is a funny one. Uy, bumalik tayo sa... Okay. Akala ko Nakita ko lang na dinownload ko pala to eh. Kala ko chronological. Okay. Chronological. Basta yung within that time frame, okay na yan. Ito ay, bago ka pa mag-propose nito. Sama natin si Ange. O di ko magkwento. Hindi kasi po, ganito po yan. Kung napanood niyo po yung mga ibang videos namin, na banggit naman po namin doon na nung time na yun, mas malakas siyang uminom kaysa sa akin. Kasi po, hindi talaga ako Huwag mo umiinom. sirain yung Rhonda. Rose. So, hindi po talaga ako masyadong umiinom except for a couple of beers once in a while. Siya po talaga yung malakas uminom. So, yeah. Okay. We came from
a school fair. Mm. Diba? School fair ng St. Teresa's College. Yes. Alma mater ko po. First time nagkaroon ng mga chubibo. Chubibo! Now we know our age. Ferris wheel. Ferris wheel. Di na pa kasi, sa sobrang simple bukasan ng STC, nung time na may mga fair kami, walang ganyan. Mga simpleng booths lang namin na arts and crafts, I think, or yung mga nagbebenta ng mga book na mga booths. We didn't have yung mga chubibo. Then sabi namin ni Ange, tara, date tayo. Alam mo yun, BFF dates. Tapos balik tayong STC, punta tayo kasi sakay tayo ng Ferris wheel. Kaya sobrang excited namin. Hanggang sa pumunta na nga tayo sa isang bar, no? In QC. Nauna kayo ni Ange. Nauna kami, sumunod na lang sila. Hindi po kami nakapag-dinner talaga. Yan. Like parang, syempre when you're drinking wine, tika-pika na lang. Nakalimutan na namin mag-dinner, sobrang saya. I think we had some parang mga merienda sa mga booths, but no proper dinner. And when you don't have enough food sa tiyan mo, tapos uminom ka ng halos isang boteng wine. At halo-halo, di ba? No, it was just diba? wine. It wine was lang just ba? wine. Okay, wine lang. Pero yun nga, dahil nga hindi nalapatan masyado ng maayos na pagkain yung tiyan, ayun po. Ayun, sabog. Nangyari po niyan, You drove my car. sinakay ko na siya sa kotse niya, as ako nag-drive. Oh. Hinatid ko sa bahay niya. Iniwan ko doon yung kotse, at pinasok na siya sa bahay. Tapos, Nakauwi na ako. pauwi na siya, Safe safe na na ako siya. sa bahay. Bahay niya, yung kotse niya, nakaparada na rin sa bahay niya. Okay. Nag-commute ako pabalik ngayon para kunin yung kotse ko doon sa bar. Ang problema, doon pala sa area na tinitirahan niya, after a certain time sa gabi, wala nang pampasaherong sasakyan. So, kailangan kong lumakad ng pagkalayo-layo to find yung closest na available na bukas pa na terminal ng jeep para lang makahanap ako ng way. Anong oras na yon. Tapos, kinabukasan, parang hindi niya alam kung ano yung nangyari. Paano ako umuwi? Sino nag-drive? Ano nangyari sa akin? Ganyan-ganyan. Sabi ko, ayos tindi Huwag niyo po akong gagayahin, lalo na yung mga kabataan ngayon, ha? At nung panahon na yon, kaya lang naman ako uminom ng medyo lagpas sa limit dahil alam kong kasama kita, alam ko alagaan mo ko, and my friends were there. Yeah, pero wag na wag ho kayong iinom ng ganun kadami, lalo na pag wala ho kayong kilala. Oo. Naku. Magtitira kayo ng pang-uwi. Yeah, Lagi. yeah, Yun. Saka safe. Always have a designated driver na punta na sa lecture, no? Talagang matanda na talaga O tayo. kaya, kung gusto nyong magpaka-termis walwal, doon na lang ho kayo sa bahay nyo. Then invite your friends. Right? That's true. So that was our mini trip down memory lane. Wait, we're ending there? Ano bang gusto mong ending? Talagang yung lasing ako yung ending. Diba ang saya, diba? Kaya syempre, lang naman yung medyo doon tayo sa masaya. Uy, Hindi, ba pero, naman? hindi. Ano mo yun? Ang pwede nating sabihin lang dito is, once in a while, alam ko, busy kayo sa mga buhay ninyo, lalo yung mga parents dyan, whether young or old, it's also important to once in a while revive yung fire sa relationship nyo. And I think one of the best ways to do it is to look back at memories like this. Right. Well, it's happy 10th year to you and Happy 10 years. me. I cannot believe. At isa pang masakabilib, naalala namin. Oo naman. Diba? Lagi namin nakakalimutan. Basta ngayon, wait for the next 10 years. Kung Wala na talaga. We've been bad at dates 10 years ago, so it's just gonna get worse. Pero still, di ba? I just wanna say thank you, Mahal, for still Ay, being mahal. Kasi, Yan yung tawagan namin ever since. hindi mula nung nagka-anak kami, mommy, daddy na. Pag alam mong maglalambing kami sa isa't isa, mahal. Ay. Hindi, salamat natitiis mo pa ako hanggang ngayon. Di ba? Bakit? Kaya kita pinili kasi alam kong maayos ka. Oo. Kaya talagang dapat dire-diretso lang ang ayos. Yan. Mapapush. We'll try. Yun na. Baka ako mapapainom ngayon ito. Hindi naman. No, it's just that I'll try to be the best husband, the best father I can be. Yun lang ang mapapangako ko in the next 10, 20, 30 years to come. Parang renewal Siyempre, ganun talaga yun. Through thick and thin, ganun naman talaga dapat ang mag-asawa eh. Yeah. Oo.
Lalo ngayon, mas marami ang hirap. Totoo. But you always look at the brighter side. Look at the little blessings that you have. Saka wala kayong problema, wala kayong suliranin na hindi nyo kayang lampasan ng kayong dalawa. Dapat sabay lagi. Walang nauuna, walang mas superior sa isa, hindi. Dapat kayong dalawa. Face the problems, face the challenges together all the time. And then saluhan lang. Saluhan Ganun lang. na talaga yun. I think we're doing that naman, di ba? Yeah, meron din kaming time na pag nag-uusap, are we doing okay? Are we parenting okay, 'di ba? Lalo na kapag may mga problema, and then mafe-feel mo 'yan sa partner mo kapag medyo tahimik ka. Yeah. And then I'd ask you, are you okay? Di ba? Mararamdaman mo naman yun. Just assure your partner na you're there. Saka usap, guys, communication. Like we always say in the past episodes, halos paulit-ulit namin sinasabi, pag-usapan nyo lahat. Kahit mabigat na problema, kahit feeling mo ang hirap i-open up yung topic or yung situation or yung problema, kailangan nyo i-address yan. There is nothing that a good sit-down talk cannot solve. Feeling ko, yun ang talagang minsan nagiging pagkukulang ng ibang mag-asawa is pinapabukas sila yung problema or ayaw nilang harapin, yung isa aalis, mga ganun. At syempre, wag kayong tumigil na ligawan ng isa't isa. Yes. Mahalaga pala yun. Mga labing-labing moments, hindi pwedeng mawala yun. Hindi pwede po talaga. That is the ultimate reset. Yes! When you can share that with your husband or your wife, that is talagang Iba yung effect, no? iba talaga. Iba talaga. Yun yung mga bagay na nagpapatibay lalo sa relationship nyo. And ako sa akin it reminds me of the time na tayo pa lang, wala pang kids, na parang reassuring sa akin yun na, uy, meron pa tayong side na ganun. Na yung tingin mo sa katingin ko sa isa't isa, di ba, pareho pa rin. So, I like that feeling. Yes. Nag-enjoy ba kayo? Parang ako nag-enjoy. Oo nga, para tayong nag-date actually. Kinilig. Ito na yung date namin kasi hindi kami makaalis ng bahay. Salamat po sa pag-join. Yes. Sunday. Thank you for celebrating with us. Yes, thank you once again. And of course, pagdasal nyo na maging matibay pa kami, masaya pa kami, and our family gets blessed more. And always keep us in your prayers, and we'll keep all of you in our prayers as well. Sa mga nagko-comments po, maraming salamat. We read all of them. Wala po nakakalampas, especially yung mga nagko-comment ng suggested topics nila. Thank you very much for that. Sa lahat po na nagtatanong about the hoodie and shirts, sabihin po namin sa Facebook page ng A-Mark kung saan, hopefully in the next couple of days, kung saan pwedeng mabili o saan pwedeng i-order yung pinakita namin. And then, of course, meron tayong binanggit na special surprise na gagawin natin at the end of the season kasi effectively, this is the first episode of Season 2. So, meron tayong gagawin na in-between season activity na doon po namin i-announce sa Facebook page namin. It's gonna be fun. It's gonna be for everybody, especially lahat po ng mga masugi na sumusubaybay sa akin. Thank you. So Thank you, follow, guys. like, and share. Yeah, follow, like, subscribe, and share. And maraming salamat na po doon sa mga nag-subscribe, and yung mga laging nanonood, mag-subscribe na rin po kayo. And if you have suggestions, please just comment and all. Okay? Thank you, guys. This is Aisel. This is Mark Beniliktad. Again. Siguro in season 10, makukuha na namin. Again, 1, 2, 3. Siya po si Aisel. At siya po si Mark. At ito po ang A-Mark the Podcast. See you next episode, guys. Spread the love, Keep the everyone. love alive. Okay, bye-bye. Sarap.